Guys, so hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilalagay natin sa playlist. Yan, ayos na natin itong YouTube natin. Okay, so tuloy tayo sa ating series to, sa ating love story. Lesson in life, love story, and relationship. Talagang ito, mix na ito yung akong kaalaman ko eh. From past to present to future times na naman eh. Kasi yung love kasi, meron talaga siyang may libro talaga siya, True Love, Discover and Keep. Bihira na tong na libro eh. Yun. Paano hanapin? Marami akong librong binasa, pag-search, wala akong busy. Kasi bumili ako ng libro kasi hindi ako marunong magsalita or makikiusap ng lalaki. Dapat kailangan muna sa relationship, friends muna daw. Doon kasi friends na hindi halata pero dandahan na lumalapit yung puso, na yung tatawagan. Kasi hinahinay mo na eh. Kasi kung bibiglaan babae, ayaw din eh. Hindi pa siya kilala talaga or lubos na kilala, is to getting to know each other. Kung itawag nun ay passion, intimacy, yung paglalapit sa isa't isa, yun tawag na date, pero hindi pa yun dapat may sex. Okay, sex is only gagawin lang yan kapag kasal na kayo. Yun na talaga, siya na talagang decision mo at wala nang iba habang buhay. Ang makapaghiwalay lang sa inyo yung kamatayan, pero wag mo papatayan yung babae dahil maghanap ka na ng iba. Wag naman ganun. Murder na yon. Yung namatay na sa sakit, sa disgrasya, sa problema, pero wag naman ganun. Mahalin ang babae hanggang sa huli, yun. At lalaki. Pero marami na talagang, sa world ngayon, marami na talagang single ngayon. Hindi na maka-afford kahit sa Amerika, sa Europe, at kahit sa Asia nga dito, parang hindi na maka-afford sa family life. Relationship at love lang. So kanila okay lang may bata ako, basta okay lang walang asawa. Most common, maraming ganyan. Naghiwalayan talaga. May iba koleksyon na iba-ibang lalaki, ibang anak. At may iba tinatago pa nilang anak, mga secret sa anak nila, yung dalaga pa sila eh. Ako, marami na ako nakikita ng ganyan na mga iba-ibang klaseng love life eh. Pero may iba crush lang din, may iba na ganoon. Nagustuhan mo yung boses niya, yung itsura niya, yun talagang gusto mo na talaga siya, pero hindi natin mabibig o malilimos yung pag-ibig. Kasi kada tao may standard talaga yan. Swerte lang kung ikaw pipiliin ng tao, kung may maiibig sa akin na nirespeto ako, inintindi ako at hinintay at ginawa ang lahat, i-respect ko yung tao na yun kung may sakaling mayroon yan. Kung may ibibigay ni God Yahweh yan sa pagdasal ko for very long time. Irerespeto ko yan kung may respetong tao sa akin at ginalang talaga ako. Gagawin ko talaga yung sinasabi ko. Hindi ako na kahit mahirap man gagawin yan, pero gagawin ko talaga yan kasi pangako eh. Pangako hindi kita iiwan. Pero ngayon marami kasing scammer ngayon, yun lang din mahirap. Lalo na yung mahilig sa marami sa cross, yung religion nila hindi seryoso. Walang takot sa langit, puro alam mo na may bisyo sa red flags na yun. Sigarilyo, may alak, may bisyo sa mga drugs, alam mo na red flags na yun, hindi na maganda yun. Patapos hindi siya seryoso sa pag-aaral, hindi siya seryoso sa pagtatrabaho, puro barkada lang, ex na yun sa akin. Kasi nakikita ko mali talaga yan. Hindi ka magsasaya. Marami ding mangluloko ngayon. Sa out of 100, puro mga 80 na lang. May iba magaling sa school at work, pero may iba maraming magaling sa pangluloko sa relationship of love. Marami dyan. Pogi siya, ang ganda ng mukha, ang ganda ng gamit, pero may asawa pala yun sa iba. Pag gano'n, nakuha ka na, hindi ka na, papansinin ka nun. Gagawin niya lahat para makuha ka lang yung virginity mo pagkatapos. Pag nakuha ka na, hindi ka na papansinin. Maraming lalaking gano'n. Ako, hindi naman ako ganun kasi may konsensya ako, may takot ako sa langit, hindi ko yan gawain o hindi ko yan ginagawa, yung ganun. Puro na ako aral, study sa buhay at ginagawa ko talaga. Mahirap din, it takes time to study everything. Pero itong love na ito, ngayon nagkakatagal ang panon, nagkakagulo. Marami na mga gender nga, transgender na saan na daw ang karapatan sa mga bakla at tumboy. Yun. Wala talaga yan sa Bible. Hindi talaga yan allowed. Ang nasa Bible, hindi talaga nagbabago yan. It is not good. It's not normal. Pero sa akin, hindi ko naman sila kukontrahin. Nag-i-exist naman talaga sila. Pero hindi ko sila gagayahin. I will not follow them or idolize them.
Basta ako, umiiwas lang ako sa mga hindi maganda. Pero, karapatan nyo yan kung anong gusto nyo, pero at least na alam nyo na, hindi talaga yan tama. Hindi talaga yan based sa Bible. Hindi talaga yan ang dapat na hindi talaga dapat yan ang buhay sa tao. Kasi, alam mo na yung Sodoma Gomora, ano ang langit noon at hanggang ngayon, yun lang din siya. Hindi siya nagbabago. Tayo mga Gentile, binigyan lang tayo ng chance. Susunod naman yung Bible, religion Bible. Pero, yun po talaga ang natin. Yun lang din na medyo nakakagulo ngayon. Marami ng single parents. Mahirap, matigas ang ulo ng bata, hindi mo maturuan. Mahirap kaya magbantay ng bata kahit kasama pang lalaki at babae. Lalo na busy sa trabaho, walang time at walang kaalaman. Kasi nangyari yung ganun, matigas ang bata. Kasi walang panahon, walang kaalaman. Hindi ginagawa yung kaalaman. Kasi basta kanila lang, yun lang, more worldly lang hindi sila biblical. Hindi naghanda kung sahod lang namang hinahanda mo. Pero, hindi nag-iipon o negosyo. Yun lang din na hindi talaga pang habang buhay ang trabaho. There's a retirement din na kung hindi ka nakaipon, nandun lang sa anak mo lahat. Din ang anak mo, hindi mo na palaki ng maayos. Siyempre, magsasariling buhay din yan. Hindi ka na sayang lang din. Yun lang din na realize ko na nalalaman ko na kailangan talagang magsama ng same feather flock together. Kasi kung hindi kayo kapareha, worldly siya, yung barkada, kahit sinong lalaki, babae, ikaw, spiritual, sa Bible, takot gumawa ng masama. Kung sasama ka ng taong ganun, magkakaaway talaga kayo, magluloko siya, kaya mo bang lukuhin ka, maraming taong ganun. Then, ikaw, spiritual, virgin or mabait, biblical, o sabihin nilang pastor, then ikaw or pastora o ano ba yan, then hindi ka maingat sa mga lalaki o kasama mong tao na alam mo nang bisyo yun, ex na yun. Yung mga taong gano'n na puro barkada, hindi matino sa buhay, mag-iimbestiga. Hindi ako magsasama-sama sa lalaki or babae na hindi naman tama yung ginagawa. Yun, red flags na yun. Yun lang din. Di lang ako mayaman. Di lang ako sikat o marami ipang mayabang. Pero mabait talaga ako. Deep inside sa sarili ko, may pera man ako, wala. Kung ano talaga ako ngayon, yun lang din ako. Hindi ako mababago sa pera. Yun lang din na use money for goodness. Kasi naging masama sila dahil sa pera eh. Naghahabol sila ng pera. Yun lang din na sa dami-daming libro. Maraming libro. How to be yours. Relationship. Marami kasing libro sa relationship. Pero how to apply them reality, mahirap. Marami din. Si Marnie Gordon, Winger Marnie, meron ding mga quotes sa dating. Mahirap din. Mahirap na intindihin ng mga babae ngayon. Nakakalito. Pero pag may pera ka at gwapo ka, talagang hahabol ang babae sa iyo. Yun lang din hinahabol natin. Diba? So ito. Yan. Si Daniel at Paliliat saka si Katil. At ito. Sa Unisilver eh. Yun lang din na yun ang hanap nila. Pag ganun ng mga tao, wala talagang tatanggi sa iyo. Kahit wala kang pera, basta pogi daw. Yun lang din na trabaho. Pero ngayon, standard na talaga mga babae ngayon. Dapat may standard ka talaga. Hindi pwede na substandard ka lang. Basta lalaki lang. Kahit nanginginom, kahit naninigarilyo, may bisyo doon. At ng babae, papayag ka lang sa lalaking ganun. Papayag ka ba na ganun lang talaga ang buhay mo? Na ganun? Yun lang din. Yun lang din ang kaibahan, basta lalaki lang daw. Kasi nung dalaga pa, ang arte-arte, ayoko dyan, ayun. Hanggang na sa sobrang kaartehan na napupunta lang sa napipili lang. Pinipili na lang yung mga tira-tira ba sa benta. Yung pinakapangit na talaga, pinakabulok. Doon ka na lang mapunta. Kasi nung dalaga, ayaw ko na ang arte ko eh. Ayaw ko ng ganito. Yun, ang problema. Pupunta lang din sa mga foreigner, sa mga kano o foreigner na matatanda lang din, may pera. Yun lang din na medyo mahirap talaga ang foreigner. Kahit ako, kung alam kong hindi maturuan ng bata, matigas ng ulo ng bata nila, pabayaan ka lang pala, ikaw nagpapahirap doon, kanya-kanya, mahirap talaga ang buhay foreigner. Totoo. Kung may chance ako pipiliin ng
kung anong pipiliin ko, foreigner o Pilipino, Pilipino na lang ako. Kasi ang sa ibang bansa talaga, magaganda sila, mapuputi, makinis, ganoon. Madali ang disadvantage din sa kanila, madaling matanda at ano din sila, yung mindset nila, yung ugali, hindi magre-respect sa magulang. Ano na sila, independent na sila bahala ka na diyan. Ganun. Ayaw ko nang ganun na hindi natuturuan ng bata. Gumastos ka ng malaki din ang bata as tigas-tigas ng ulo. Hindi naman biblical, yun lang din ang mahirap. Disadvantage. Ang advantage, maganda nga sila, puti, maganda, pogi, pero matangkad, pero yung ugali nila, yung pag-iisip, wala din. Mahilig din sila sa butter. Dali yan sila, masakitin din sila. Hindi pareha sa mga Asian na mahilig kumain ng gulay. Sila hindi, puro processed food talaga. Ang iba, mga foreigner, sigarilyo talaga yan. Bihira lang foreigner na hindi naginginom at hindi na nanigarilyo. At minsan, hindi naniwala ng simbahan yan, religion. At kahit sino lalaki o babae. Pareha lang din dito sa Pilipinas. May iba, addict din. Pare-pareha lang. Mostly ngayon. Yun lang din na napakahirap talaga. Ma-attract ka lang, mabigani ka lang sa mga foreigner, pero wala, madi-discourage ka lang. Kasi hindi mo maturuan ang mga bata. May sariling buhay sila. Gusto nila hindi sila maturuan spiritual, na gumalang sa magulang. Wala, hindi. Na-interview ko yung iba na nag-CI ako, ano bang mga foreigner, mahirap talaga. Yun talaga, mas maganda talaga ang mga Pilipino. Yung ibang foreigner, pumipili sila ng Pilipina kasi mabait, masipag, loyal, at ganoon. Pero itong mga foreigner, mahirap talaga. Promise. Mahirap talaga yan sila. Hindi yan matuturuan. May mga prinsipyo yan. Ang iba, kumakapit na sa foreigner kasi walang pera sila. Yung mga ibang Pilipino. Pero actually, iba yan. Hindi yan sila close sa kapitbahay. Hindi yan mahilig sa friends. Minsan-minsan lang yan. Yan ako. Iba-iba yung mga ugali na yan. Pero pare-pareha yan. Yan lang din na medyo hindi yan sila dito mayaman na sila dito dahil sa pera nila. Pero actually, mahirap din sila samahan. Hindi sila pare sa atin. May sinunod ako mga foreigner dapat. Bakit ako tutulong sa nanay ng magulang? Asawa ko yan, ganun kasi ang mga foreigner Meron din akong yung sunod na vlogger na si Mike Philippines. Shit, but why I pay for the parents, for their daughter, it's mine, she's mine. Ganyan na yun sila Yun lang din, di sila nag-respect ng magulang. I love my own. I'm like this, na ganyan talaga sila. Na, sorry na lang sir, pero ganun talaga sila. Hindi sila nagre-respect sa magulang kung bakit mo siya naasawa or paano nang hirap ng magulang. Hindi yan nagre-respect. Minsan lang, bihira lang talaga yan. Yun lang din na, napunta ka dun sa foreigner, pero ang buhay mo, hindi ka talaga masaya dyan. Kasi, kung asawa ka na. Hindi ka na minsan ka na pupunta sa magulang mo, sa pamilya mo. Ganun lang din sila. Minsan lang ang foreigner na mabait. Yun na parang na-discourage ako na, ganun pala sila. Mahirap kasamahan. Siguro sa 1,000, mabuti na lang may isang family-oriented. Sa 1,000 tao, isa lang or dalawa. Paano mo mahanap yun? Ako, nandun yan sa party doon. Inuman araw-araw. Sigarilyo yan. Sports lang nila yan. Mag-chicks pa doon. Minsan magdodroga yan pa. Ayun, mostly mas marami yan. Dito sa Pilipinas meron pa. Pero hindi mo i-judge yung taong mahirap dahil mahirap lang siya. Mahirap yun, yung ganun na sa pera ka lang. Yung iba, yumaman dahil sa illegal activity. Yun lang din na mahirap nang humanap ng matitinong tao ngayon. So far, hindi siya dalun kadali. Lalo na may bisyo ka na, red flags na yun. Oo, mahirap talaga yung mga ganun. Pagkatapos yung malamundo kasi sila Hindi naman sinasabing perfect ang Pilipino. Ano lang, talagang dito weirduhan sila sa atin. Hindi tayo weirdo din sa kanila. Kasi sa kanila tama na sila ganun sila, makasarili Yun lang din na kung lumaking anak, bahala ka na. Problema mo na yan sa pamilya. Pero itong mga Pilipino, kahit nahirapan sila, hindi nila iiwanan yung magulang nila, yung pamilya. Pero sa ibang bansa, yung mga foreigner, bahala ka na dyan. Kanya-kanya ng buhay kasi doon Walang pakialaman. Pag maglaki ng anak mo, di mo na matuturuan yan. May sariling buhay na yan. Ganun lang. Yung ekonomiya lang maganda, pero yung buhay nila hindi masaya.
Nabubuhay lang sila, pera-pera lang, ibahala ka na dyan. Wala silang awa doon na ganun. Pero, maawa sa magulang, kung matanda na, pabayaan lang nila yan. Yun lang din na di ka masyadong lumapit sa magulang, Christmas lang doon, ano lang. Yun lang din ang reality po na napakahirap po talaga sila. Nakasama ko ng mga foreigner, ganun yung ate ko. Interview ko, ganun talaga ang buhay nila. Napakahirap. It's hard to adjust. Puro lang sila butter araw-araw. Puro lang processed food, puro karne. Ganun talaga. Masarap po sila magluto pero butter lang niluluto. Mataas, yun yung mga foreigner, puro masakitin yan. Dali din silang tumatanda. Yun lang din na nalalaman ko na medyo mainitin na ng ulo. Yun, lagi naka-TV lang yan, nakaupo. Minsan lang sila na pero grabe din sila magtrabaho kasi grabe din sila mag-coke mga soft drinks, pero madali silang magkasakit. So ito lang muna yung natin, yung part series 3 sa ating love story and talks, love as relationship talks lesson. Okay, lesson in life. So thank you po guys, love you all, happy peace, thank you po.